Assalamualaikum everyone and good morning. So we are the group 3 and our topic is about Qul'a, which is an important concept in Islamic law. So ang Qul'a is ito yung type na divorce na kung saan ang nagkukusa or nag-i-initiate makipaghiwalay ay ang mga asawang babae. So sila ang nagdidesisyon kung kailan or kung tatapusin ba nila yung pagsasama nila ng asawa niyang lalaki. So unlike sa other divorce, no, like talak, ang nagkukusa or nag-i-initiate is ang asawang lalaki. So dito is binibigyan ng karapatan yung mga kababaihan na humiwalay kung hindi na niya kaya yung pagsasama nila ng asawa niya. So this report is based on Quran na tinuro ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karaniwan din kasama dito ang pagsasauli ng mahar or dowry para maging patas or maging equal sila ng kanyang asawa. So in this report is we're going to talk about of how the process, kung ano ba yung basehan at ano yung mga dapat malaman tungkol sa Qul'a ayon sa batas ng Islam. So now let's proceed to the historical precedent. So itong Qul'a is nagsimula siya sa kapanahunan ni Prophet Muhammad, umiiral siya sa kapanahunan ni Prophet Muhammad, and one of the most significant event is yung asawa ni Thabit ibn Qais, na kung saan lumapit siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to express her desire na tapusin yung kanilang relationship ng kanyang asawa dahil sa hindi na niya ito kayang i-continue pa or continue. And in response, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam advised her to return to the garden which her husband give her dowry, or kung saan nagbigay yung asawa niya ng bridal gift or dowry. And she willingly agreed na dito sa condition na to. And the marriage was formally dissolved. So this historical event is established the fundamental principle of Qul'a, na yung mga asawa is may mga karapatan talaga sila na mag-seek or mag-seek ng separation by returning the gift or yung mga binigay ng asawa niya during kasal nila or bago sila ikasal. So itong process na to, itong Qul'a process na to is ini-ensure niya naman or sinisigurado niya naman na may equality or fairness and also justice and full of compliances with Islamic values. So the objective of this report is to provide a clear and comprehensive understanding of Qul'a. It aims to explain yung true meaning and definition ng Qul'a, yung step-by-step process ng Qul'a, and yung Islamic foundation, including ng mga reference ng Quran and Sunnah. So, itong Qul'a is related talaga dito yung important matters ng gaya ng mahar, ida, and fast. Yung fast is judicial dissolution when consent is refused. So, the Islamic basis of Qul'a. So, malinaw na kinikilala ng batas ng Islam na may karapatan ang mag-asawa na humiwalay kung hindi na nila or hindi na maayos yung pagsasama nila at hindi na sila masaya. So, binigyang diin din ng Quran ang kahalagahan ng katarungan, awa at kapakanan ng bawat individual. So, sa may verse kasi or para siyang verse sa Holy Quran, which is sa Surah Al-Baqarah.
So dito is inexplain dito na ang divorce is pwedeng gawin hanggang 2 beses lang. So after nun is ini-expect na yung mag-asawa ay magkasundo pa rin kahit nag-divorce na sila. So parang nag-divorce sila na hindi sa pilitan at bati pa rin sila at may pagmamahal at respeto. O kaya ay maghiwalay ng maayos or fair. So sa verse na ito is ang tinutukoy niya ay ang divorce ng talak or ang divorce na ginawa ng lalaki. So itinuro dito na yung pagiging patas, mabait at makatarungan ay naaangkop din at nagsisilbing magandang pundasyon ng proseso ng kul-a. So another verse is sa Surah Al-Talaq. So dito is direct na pinaliwanag or tinalakay na ang tungkol sa divorce ay binibigyan diin ang mga karapatan at protection para sa mga kababaihan. So na-confirm dito na may nasabi or may nabanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang legal na paraan upang tapusin yung kasal kung kinakailangan na. So ginawa ito para masigurado na walang mapipilitang manatili sa sitwasyong nagdudulot ng sakit o hirap or panganib man. So upang mapangalagaan din yung parang dignidad and kaligtasan ng bawat isa. So hadith references. So mas malinaw at naipaliwanag ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tamang paraan or tamang proseso ng kul-a sa pamamagitan ng kanyang action at salita. So ang kaso ni Thabit ibn Qais, gaya nung nabanggit natin kanina, is ang pangyayaring ito ay nakatala sa maraming mapagkakatiwalaang sanggunian. Dito is na itatag or na-implement ang pagsasahuli ng mahar or yung dowry. So, mahalaga din na bahagi yun ng proseso ng kul-a. So, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is hindi dapat pilitin ang isang babae na manatili sa sitwasyon na kung saan hindi na nila kaya at nabibigatan na sila. And hindi na nila kaya tiisin yung asawa nila. So, mga prinsipyo or principle ng Islam sa kul-a is first is ang adil, katarungan. So, dapat is tratuhin ng patas ang magkabilang panig. So, yung both parties is dapat tratuhin silang both ng fair or pareho. So, kasama na dito yung pagsasahuli ng mahar or dowry sa babae, ng babae. So, or yung pagkakasundo ng sa ibang kondisyon at ang pagtanggap ng lalaki sa divorce kung may sapat or kung valid ba yung reason nung babae. So, second is rahma. Kahit na naghiwalay na yung both parties, kailangan is magpaalam at maghiwalay sila ng may mabuting loob or closure na dito is naiiwasan nila yung away, galit at makapagsalita sila ng masama. So third is autonomy or karapatang magpasya. So, kinikilala ng Islam na may karapatan ang mga kababaihan na magdesisyon or mag-decide para sa kanilang sariling buhay. Kasama na rito yung karapatan nilang humiwalay sa pagsasamang nagdudulot sa kanila or nag-i-impact ng negative sa kanila or problema. And paghihirap nila na hindi na nila kayang i-continue yung relationship. Now, let's proceed to the application requirements. So, upang simulan yung process ng kul-a is kailangan mag-submit ng formal na kahilingan ang asawang babae sa Islamic Sharia Court. Ang mga mahalagang requirements ay ang first is ang complete
application form. So, dito is nakasulat dito yung buong detail or yung detail na information ng parehong mag-asawa, including na dito yung kanilang birth, yung kasal nila, kung kailan ba sila kinasal. And then second is kung ano ba yung valid reason or dahilan nung hiwalay, kung bakit sila maghihiwalay or magsiseparate. So, nakasulat dun yung malinaw na nagsasaad kung bakit nais tapusin ang kasal at mahalaga din ito upang maintindihan ng counsel ang sitwasyon at masigurong magiging valid at naayon din yung mga turo ng Islam. So, third is tamang informasyon sa pakikipag-ugnayan. So, dapat is complete and tama yung address, email, or number ng cellphone ng asawang lalaki. So, ito ay kinakailangan na makuha nung counsel yung number ng lalaki para masiguro na mabigyan siya ng abiso at magkakaroon siya ng pagkakataong sumagot o magbigay ng panig. So, syempre, if mag-seek ng separation yung babae is kailangan din i-inform yung kabilang parties para naman masigurado yung fairness and marinig niya yung dahilan at makasigurado din yung counsel na nagsasabi ng totoo yung asawang babae. So, case registration. So, kapag yung Islamic Sharia Council is na-receive na niya yung application is they officially enter it into their system. So, nakalagay dun sa sistema nila once na-receive na nila yung mga information detail na pinasa mo. And that's what we call registration. So, they give the case special reference number. So, nagbibigay sila ng reference number and itong number na to is very important because it acts like an ID for the case. So, kapag gusto nila or may kailangan sila sabihin sa asawang babae or kailangan makipag-usap ng counsel about sa situation is ginagamit nila itong reference number na to para mahanap nila yung files quickly ng mabilisan and avoid confusion. So, after registering, the counsel sent a copy of the paper and the reference number back to the wife. So, kailangan is i-keep niya as safe proof na yung request niya na makipag-separate is accepted na and recorded na. So, like for example, situation like halimbawa, yung babae is na-submit na niya yung application sa Sharia court and yung counsel is na-check na niya yung paper and sinabi niya na okay, na-receive na niya yung request. And they write it down in their logbook and give her a number like a case. May mga reference number dyan na case na nilalagay para matrack nila yung asawang babae. And sinasabi nila or magsasend sila after noon ng message na yung case nila is register na. And yung isasend din nila yung reference number. And may sinasabi dun na kailangan nila i-contact or kausapin yung number na to kapag may kailangan silang sabihin or i-update. Then, naka-attach yung number na yun sa copy ng application para sa files mo. So, good day everyone. I am Sabia MacArthur. So, today I'm going to discuss the steps to try to fix the relationship first. So, these steps called mediation, meetings, and reconciliation efforts. So, first, let's talk about the mediation. So, ang mediation is a neutral person helps the husband and wife to talk calmly and understand each other. So, in a simple idea lang, someone helps them to fix the
problem. For example, yung wife is gusto niyang mag-divorce kasi nga nag-aaway sila palagi. So, pwede siyang kumuha ng imam or elder para mapag-usapan yung feelings nilang dalawa. So, ang mediation doon is yung imam, yung tao na tutulong sa kanila to fix the problem. So, yun yung mediation doon instead of ending the marriage right away. So, next is the meeting. So, dito naman sa meeting is yung both family ng babae and ng lalaki is i-discuss nila kung bakit nakikipaghiwalay yung babae. And then yung lalaki naman is i-explain niya yung side niya sa family ng babae and sa family din ng lalaki. So, they try to find a solution. So, yun yung meeting doon. So, the last one is the reconciliation effort. So, eto na yung action to save the marriage and make peace again. So, eto na yung trying to fix relationship before ending it. So, for example, sasabihin ng husband na babaguhin na niya yung behavior niya, mas magiging responsible na siya, and magiging kind, and also, yung wife naman, ang gagawin niya is, bibigyan niya ng another chance yung husband niya, and pwede na sila magsama ulit. So, before allowing whole, the goal is to talk about the problem, yun na yung meeting, get a neutral person, yun na yung mediation, and reconciliation effort, yun naman yung try to fix the relationship. So, if the efforts do not work, then the whole can proceed. So, good day everyone. Today, I will explain the importance of accuracy. So, this means all information na binibigay natin must be true and complete. So, if we give false information and hide something, it can delay the process and even yung case is magko-close. So, in Islamic values naman is meron kami tinatawag na siddiq or honesty, which is very important siya in all legal matters. So, next is the notification to the husband. So, this means the husband must inform about the case. So, magbibigay ng formal letter doon sa husband. So, yung letter na yun includes the details of the case, instruction on how to respond, and yung case reference number. And dapat yung wife is updated siya about what is happening. So, now, for the response time frames naman, this is the time given for husband to respond. So, if he lives sa UK, bibigyan siya ng 1 month to response. So, pag nasa abroad naman is bibigyan siya ng 2 months to response. So, if there is no response, these steps must follow. So, magbibigay ulit ng second letter, which is yun na yung reminder. And if wala pa ring response or reply is tatanungin yung wife kung tama ba yung address na binigay niya. And goal doon is to make sure na yung husband received notice and was given a fair chance to respond. So, good evening everyone. My report is when the husband consent. So, step after agreement. So, sa paglagda ng kasunduan, ang asawang lalaki ay lumalagda sa isang formal na dokumento na nagkukumpirma ng kanyang pahintulot. Next is minalangkas ang mga tuntunin tulad ng halaga ng mahar na dapat ibalik. Next is ang pagsusuri. Sinusuri ng konseho ang kasunduan upang matiyak na ito ay patas at sumusunod sa batas ng Islam. Pagbibigay ng certificate. Insurance of certificate. Ang certificate ay dalawang original ng kopya ang binibigay. Isang kopya ang ipinapadala sa asawang babae, isang kopya ang tinatago para sa asawang lalaki. Ang mga layunin nito ay nagsisilbing opisyal na patunay na ang kasal ay natapos alinsunod sa batas Islam.
So next is katiyakan. Pinoprotektahan ang magkabilang partido sa legal at relihiyong paraan. The next is assurance. Mahalaga ang ebidensya lalo na sa kung saan ang relihiyong diversyo ay hindi automatikong kinikilala ng Estado. So next is mga responsibilidad. Neutral or partido. Tiniyak na tama ang pagsasagawa ng proseso. Mga halaga. Tinataguyod ang transparsya na pagiging patas sa lahat ng bagay. Patnubay. Tinitiyak na ang lahat ay ginagawa alinsunod sa mga turo at proseso ng Islam. So next is what the council does not handle. Limitation, child custody and finance maintenance. So, ang child custody ay hindi hinawakan ng Sharia Council. While sa finance maintenance is ang mga issue tulad ng pera, ari-arian na suporta ay hindi pinagpapasyahan dito. Where to go? Ang mga bagay na ito ay dapat tugunan sa pamamagitan ng mga korte civil o iba pang ugnayan ng awtoridad alinsunod sa mga lokal na batas. That's all. Thank you. What is fash? Fash in Islam, fash also spelled fash in the judicial dissolution or annulment of a marriage contract by an Islamic legal authority, such as a Sharia court or council of scholar. Unlike talaq initiated by the husband, or khula is initiated by a wife with the husband consent. Fash is a court order process that does not require husband agreement. In Islamic law, khula is a divorce initiated by wife, and it doesn't necessarily require the husband agreement, but it either involves returning the mahr, dowry, or other financial settlement. Mahr is a gift from the groom to the bride, and it's her to keep the dowry. When will fash be granted? First is valid reason for divorce exists per Islamic principles. Second, all steps to contact the husband were followed properly. Sa third naman is marriage contact continue fairly or beneficially for either party. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala jumian wa barakatuhu. My name is Najepa Jilinungan. So today, I'm going to discuss the grounds for Khul'a and council eligibility. Grounds for Khul'a. Sa Islam is very important ang well-being and individual pwede mag-request ng Khul'a kung may valid reason. Tulad ng mga reason na tulad ng harm or abuse. May physical or emotional abuse sa marriage. So, number 2 reason is physical defect, health o physical issues na nakakaepekto sa marriage. Number 3 is infidelity, partner na may relationship sa iba. And number 4 is religious differences, conflict sa religion na naghihirapan sa marriage. So, for example, is si Christian and Muslim is hindi kayo magkatugma, like conflict kayo, is pwede kayong maghiwalay. So, example nito is kung si Jenny ay nasaktan o nadisminaya sa marriage, is pwede siyang humingi ng Khul'a para sa kanyang mga safety at happiness. So, let's proceed to eligibility for council assistant. So, pwedeng tumulong ang Islamic Sharia law or Islamic Sharia Council kung residency or nakatira sa jurisdiction ng council. And another thing is valid application.
at valid application kung kumpleto or maayos ang submission. Number 3 is valid marriage, legal at recognized sa Islam. And procedure is sundan ng tamang step para sa review ang cases na iyon. And for another things is si Jenny daw is may valid reason na nakatira sa area ng council. Is kapag mag-submit niya ng requirements is susuriin nila at tutulungan siyang mag-process ng legally. The last one is importance of valid grounds. Sincerity is tunay na dahilan at align sa pwedeng ma-reject ang case. And another things is goal. Para masigurado na fair at maayos ang proseso ng ayon sa Sharia law. So, for example, is kung si Norain ay Hannes sa reason niya is halimbawa is sinaktan ng asawa niya is may emotional abuse yon. So makakatulong ito para maayos ang separation kung magagawa lamang ng dahilan maaring hindi tulungan ng council. For example, kung eme-eme lang yung ginawa mong dahilan is hindi ka matutulungan ng mga Sharia law. So dapat is kung sumbong tayo sa Sharia law is dapat is yung reason natin talaga is valid. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Baisaldia P. Awil, the next supporter for this side. And the next topics all about the hidha, marham, and civil divorce. Number 1, ang hidha ay panahon ng paghihintay ng babae kung saan maghihintay ang mag-asawa o di kayong lalaki before matapos ang period ng babae. And then, pagkatapos ng hiwalayan o pagkamatay ng asawa, during this time, hindi mo na siya pwedeng mag-asawa ulit. Ibig sabihin, mga 3 months before siya mag-aasawa ulit. Dahil ginagawa ito para malinaw kung buntis siya at bilang respeto na rin sa dating karelasyon. Pangalawa, marha. Ang marha ay gift o halaga ng pagbibigay ng lalaki sa babae kapag ikakasal na sila. Hindi ito bayad sa babae. Karapatan ito bilang simbolo ng respeto at commitment ng lalaki sa bride. Talagang mapupunta ang marha at siya din ang may control nito. Halimbawa, pera man, halahas, ari-arian, o kahit ano na ang pagkasunduan. And then, depende kung anong i-request sa side ng bride, kung anong ibigay sa kanya o anong hihilingin ng bride. Yan lang. Law. Civil divorce. Ang civil divorce ay opisyal na paghiwalay ng mag-asawa na kinikilala ng batas. Ibig sabihin, legally, tapos na ang marriage sila at hindi na ito nakaka-base sa regions, rules, kundi sa court decision. Halimbawa na lang sa kasal sa papel, dumaan sa korte at legally hiwalay na. Kumbaga, ang government na or law na ang nakadesisyon kung maghiwalay na sila or hindi pa. Let's talk about the case management. So, ang case management in whole meaning is guiding and handling the process of divorce that is started by the wife in Islam. So, in this process, the situation of both husband and wife is carefully checked to understand their problem. So, both sides is bibigyan sila ng chance to speak and explain their feelings. So, a religious leader or
Islamic court help manage this process. So, minimake sure nila na clear and valid yung reason ng wife. And also, they talk about the return of the mahar or the dowry that is given by the husband to the wife. So, the main goal of case management in whole is to make sure na yung process is fair for both sides, and it also aims to protect their rights and make the separation respectful and peaceful.